may parating. Hello guys! Welcome back to my channel and to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe na kayo. And samahan nyo na naman ako sa another review. Quick review with this Peugeot XP400 GT. So guys, another quick review here, and this time with a Peugeot XP400 GT in shark gray. It is also available in white color, and SRP is around 579 or almost 580,000 pesos. Pero bago tayo tuluyan magbigay ng honest quick review with this motorcycle, i-walkthrough ko muna kayo sa motor na to sa ating garahe. A few inches later. And eto na nga guys, ang Peugeot XP400 GT. So mag-walkthrough muna tayo bago tayo tuluyan magbigay ng mga insights or comparison based sa mga nagamit kong ibang maxi scooter. So, actually, sa looks pa lang nitong Peugeot XP400 GT, ang ganda niya na. Imagine that headlight, 'di ba? Sobrang iconic, sobrang nagsusumigaw na Peugeot XP400 GT ang gamit mo. Wala siyang kamuka sa market, alam mo 'yun? Pati yung color combination, ibang-iba. I love it. I love the color. Even the white color, gusto ko rin. So, ano bang mga specs meron itong XP400 GT? Guys, isa sa mga gustong-gusto ko dito sa XP400 GT is the logo. Ayan, oh, ganda, 'di ba? Pati sa kotse ganyan, if I'm not mistaken. So, yung headlights, napakaganda. Ang laki din. And yung forks niya, iba talaga pag gold forks, no? Lakas makaganda ng motor. And naka-spoke wheels siya. So, kahit anong kalsada, kahit sa medyo off-road, hindi ka talaga mahihirapan pag ganito ang iyong wheels. And ang size nga pala nitong wheels na to ay 110 by 70 sa harap and 160 by 60 naman sa likod. Itong Peugeot XP400 GT ay liquid-cooled, single cylinder. Siyempre, ang kanyang displacement, based na rin sa kanyang pangalan, ay 400cc. 4-stroke siya guys, CVT na rin. Ang kanyang fuel system ay electronic fuel injection. Ang kanyang wet weight ay 231 kg. I'm not sure kung sa iba, sa papel ay mabigat yon. Pero ang isang napansin ko guys, ang gaan niya. So kahit mag-isa ako, hindi ako nahihirapang i-maneuver siya sa parking, ganyan. Sa stop, hindi ako nahihirapang i-manage yung motor na to. Ang kanya namang fuel capacity ay 13.5 liters. Ang kanyang front brake ay double disc ABS. Ang rear ay disc 240mm na ABS. Tingnan nyo guys yung likod. Iba yung details talaga ng mga ganitong brand, no? Tingnan nyo, kakaiba, diba? Titignan din natin habang may ilaw para mapakita ko sa inyo yung ganda niya. Yan, ikot lang tayo dito. Oh ha, ang forma talaga, no? And isang kakaiba dito guys sa motor na to ay yung kanyang compartment. Kasi dual compartment siya. Ito yung malaki. At ito ay compartment pa din. And actually, this one is compartment as well. Andito nga yung ating susi actually and the card. So, kahit tumatakbo kayo or pag nag-sudden stop kayo, madali nyo makuha yung susi and the cards. Very accessible. And how to open the trunk is you just have to click on it. And then turn. Wait, is it on the right or on the left? Nalilito ako. Ayan. Meron naman palang logo. So, ayan. Yan, nabuksan na natin. Ang laki, no? Ang lalim. Oh, sobrang lalim, guys. Actually, I think yung mga half face
or maliliit na full face, kayang-kayang ilagay dito. And pag open na itong main compartment, pwede na rin buksan itong second compartment. Andito naman yung ating mga papel. At malalim pa rin siya. So, pwede ang mga tools and such. And dito nga sa second compartment, guys, ang USB port. So, pwede kang mag-charge or if ever meron kang inflator na USB powered, pwede mong isaksak dyan. Very nice. Alam mo minsan, minsan, alam mo kadalasan, may mga instances na naghahanap tayo ng mga USB ports sa mga motor natin. And it's nice to know na meron itong Peugeot XP400 GT. So, on this side again is for the compartments. Ayan. And dito naman ay para sa gasolina. Oh, very nice, diba? Hindi siya diikot. So, this one as well ay mayroong, wait, let's turn it on. TFT display and my phone connection yan, guys. So, you just have to download the app, connect your phone, and karamihan ng inyong, wait, start natin. Just have to bring down my phone, sorry. Yan. Yan yung display niya, guys. Ang ganda. And, nakaka-connect kasi ito sa ibang phone. So, I'm not able to use it on my phone as well. Sayang kasi, papakita ko sana yung mga makikita nyo. Pero I believe all the notifications that you need to see will be displayed there. So, very nice. May ilaw pa rito, no? Ang galing. So, ito naman yung mga buttons that we have. Ayan. Very nice yung material na ginamit nila. Hindi cheap. Minsan, halatang-halata mo pag cheap yung ginamit na mga hardware. And here, ayan yung lights. Diba? Ganda. Ayan naman yung sounds ng exhaust. So, tayo ay sound check. Lapit ko lang yung mic ko. Of course. Guys, huwag tayo mag-expect ng malaki. Dahil bukod sa stock to, maxi scooter to, hindi to manual motorcycle. So, iba talaga ang tunog ng mga exhaust nila. These are folding aluminum foot pegs, guys. Kaya naman ang ganda ng forma. Nice. Let's turn this off para tayo magkarinigan. Yan. Kasama na or stock part itong handguards. What else? Basically, yung nakikita sa harap natin, all our stock. So, maganda na siya. Oops, unti-unting namamatay yung DRL. Nice. Maganda na siya. Kahit stock pa lang siya. Meron din ito, guys, anti-theft security sa kanyang smart key. And meron ding steering lock. Yung nakita nyo kanina na socket, USB socket sa kanyang second glove box ay 12 volts. So, malakas-lakas ang outage nun, guys. Madaling makapag-charge ng kung ano-ano. Ang kanya namang seat height ay 815 mm. So, actually, hindi naman siya ganun kataas. And I believe, nung gamit ko siya, kahit hindi mataas yung aking riding boots, yakang-yaka ko siya. Ang kanyang wheelbase nga pala, guys, ay 1,545 mm. Hindi siya sabitin sa mga humps. Ang overall length ay 2,190 mm. I'll give some of the, again, yung aking mga comparison, quick insights as well, or quick review ko dito sa motor na to habang tumatakbo tayo. Kaya tara, samahan niyo ako. So, ayun na nga ang ilan sa mga specs ng Peugeot XP400 GT. And now it's time for my personal inputs about this
maxi scooter. So, sa mga hindi nakakaalam, hindi ako marunong mag-manual before. And ang unang expressway legal motorcycle ko ay Kymco AK550. I was actually torn between the AK550 and the exciting 400. But after some thinking and research, I chose the AK550. And after the AK550, hindi pa rin ako marunong mag-manual, but I want another bike. So what I got was the Honda XADV 750. So dun talaga ako galing sa mga maxi scooter. And then after that, unti-unti nag-aral ako mag-manual, and now I don't have any maxi scooters anymore in my garage. I only have scooters pero wala nang maxi scooter. So going back using one, of course nakakamiss, 'di ba? Yung walang shifting ng gears, 'di ba? And mas madaling i-drive. So kahit paano may idea ako. Oh my god, it's raining. May idea ako kung ano ba difference nito with other maxi scooters, regardless kung parehas sila ng displacement. Because of course, this is a 400cc, the AK550 is a 550cc, and the XADV is a 750cc. Pagdating sa power, sa tatlong yun, di naman naiiwan itong Peugeot XP400. Malakas siya, in fairness, mabilis siyang bumilis. And pagdating naman sa bigat, of course, dahil nga magkakaiba sila ng brands, magkakaiba sila ng displacement, and ng specs, malaki ang kabigatan ng AK550 dito sa Peugeot XP400. Actually, in my experience, mabigat talaga yung AK550. Maybe because of the hardwares that they use on that motorcycle. But ito sobrang gaan. I don't know, hindi siya mukhang magaan pag tinignan mo, diba? Pero pag gamit mo siya, madali siya i-maneuver kahit sa slow, kahit sa parking, madali siya itulak-tulak. So, hindi ka mahihirapan. And personally, what I really like about this motorcycle is the brand. I like brands and models na hindi common. Hindi common sa kalsada, hindi common sa market, hindi common sa community. Of course, every now and then, gusto mo, 'di ba? Parang unique yung gamit mo and special at some way. So, ito yun, yung XP400 GT. Itsura pa lang naman, talagang mapapalingon ka na kung anong motor kaya yung gamit ng isang nagmomotor, diba? So, ang ganda niya. Actually, logo pa lang ng Peugeot, ang ganda na. Or Peugeot. Ang ganda ng logo, ang ganda ng design, ang ganda ng headlight, ang ganda ng taillight. I don't know, iba sila mag-design, in fairness, And isa yon sa mga babayaran mo talaga, yung uniqueness niya sa kalsada. Magiging conversation starter siya pag ito ang motor mo. And what else? Yun nga, sabi ko, magaan siya for me, and madali siyang umarangkada. The seat itself is very comfortable. Malapad siya, kaya medyo ang upo mo ay pabukaka. Kaya nakaka-add yun sa sa parang seat height, 'di ba? Minsan sa papel mababa ang seat height, ang sukat, pero pag malapad yung upuan mismo, syempre aangat din yung paa mo. Dahil nakabuka ka yung pagkakaupo mo. Or nakaspread yung legs mo. Ayan, when you sit. So, for me, medyo tiptoe siya. Dahil nga malapad yung kanyang upuan. Siguro, kumbaga ba binigyan nila emphasis yung comfy, no, upuan.
Kaya hindi pwedeng sobrang kitted, diba? Maxi scooters, very common na malapad ang upuan. Tapos, very nice na dual compartment siya. Very usable. Yung ganon. Isa rin sa market ng Maxi, o isa rin sa mga bagay na minamarket ng Maxi scooters, yung laki ng kanilang mga compartments. So you can bring a lot of stuff with you. Of course, I love na meron siyang phone connection. Iba pa rin pag medyo sumasabay na sa pagka-high-tech ang iyong motor, di ba? For that price, meron ka ng phone connection and you can do so many things with that. And I love the display. Para kasi siyang pinaghalong mono or analog and TFT, diba? So you can have both worlds. Wait, singit-singit tayo. As you can see, it's not so hard to use kahit sa traffic. Ingat lang tayo sa putik. Nandito sa Cavite talaga, pag medyo mahina ka sa singitan, naku po, wala akong mararating. I mean, ingatan lang natin maging kamote, of course. So medyo matagal din sa ating guys itong motor na to, and I can say na sobrang nag-enjoy ako gamit siya. And ayoko kasi ng pasensya na kayo sa term, pero parang I got bored na with motorcycles na mahukupad. At itong XP400 hindi siya mahukupad, in fairness, kahit 400cc lang siya. Sobrang enjoyable yung ride with this. And alam mo yun, pwedeng pang errands, pwede rin pang malayuan kasi sobrang comfy. Tapos dahil sa klase ng gulong niya, pwede rin konting off-road, alam mo yan. So ang dami niyang use kahit maxi scooter lang siya. So panalo siya, in fairness. Sa presyo niyang yun, sulit na sulit yung bili mo. Sulit na sulit yung pera mo. Oh, ito may puido sa harap natin, Tropa. Kaya lang, pasaway. So, try natin top speed. Last time, nung pauwi ako, nagamit ko siya parang 140 lang sa maikling kalsada. Ay, dami sakyan. So, 143. Pasensya na, ang dami sasakyan, delikado. So, pasok to sa choice ko talaga, yung magagandang motor. Isa to, isang magandang motor na nagamit ko. Overall, I can definitely advise you to get one. Coming from different maxi scooters. At marami na rin pala akong na-review na maxi scooters, guys. You can check my list dito sa YouTube. And I can say na isa to sa top 3 na pwede nyong makuhang maxi scooter for now. For any increase, just message their Facebook page. Definitely sasagot sila agad sa'yo or sa inyo. And if you want to see and test one, just visit their showroom. Thank you so much, Pujo Motorcycle Philippines, again for letting me use this beautiful bike. Thank you again for watching, and please don't forget to subscribe. Please also follow me on Facebook, TikTok, and Instagram para lagi kayo updated sa mga bagong motor o ibang motor na nagagamit natin at sa mga events na rin sa ating community. Thank you so much, everyone, and I hope to see you guys on my next vlog. Bye bye mga kateki!